tawag dito ay BTS line. So ito naman yung itsura niya, no? Tingnan niyo naman mga kagala, di ba? Ang ganda ng train station talaga dito sa Bangkok. Tapos mapapansin niyo mga kagala, ang high-tech ng kanilang MRT. Meron pa ganito, di ba? Bukod sa may harang na siya, meron pang ads. Medyo malakas pa rin yung ulan. Pero buti na lang yung ating temple na pinuntahan, medyo at mainit, okay na. Kaysa naman yung ganito yung panahon, hindi natin may enjoy. So yun, sobrang happy at napagbigyan tayo na okay. And hopefully maya-maya maging maganda na rin yung panahon. So ito yung tsura ng train nila ngayon dito. Ito yung tsura ng train nila pagpasok natin. At wala tayong maupuan. Pero okay na yun. So ang ganda, tsaka ang lamig. Mga kagala, nakarating na tayo ng Ratchathani BTS station at exit 4 tayo, papunta ng Pratunam Market. Kaya lang paano tayo pupunta? Ang lakas ng ulan, mga kagala. Yan, no? Nakikita nyo ba yan? Baka naman basang sisiw tayo. So, bababa tayo dyan. At kailangan natin lakarin. So, maglalakad tayo ng 30 minutes mula dito. Wala namang problema kung hindi umuulan. Kaya lang ganito yung panahon. Ay, sana tumigil siya kat konti. Tingnan lang natin na medyo tumila yung ulan. Ang time ngayon ay 2 o'clock ng hapon at nandito nga tayo sa BTS station. Kain kaya muna ako. Hindi pa ako nagla-lunch. Sige, kain muna tayo habang nagpapatila ng ulan. Mga kagala, so for today's episode, nandito tayo ngayon sa Pratunam Market at mag-check tayo kung meron ba tayong mabibili. Kasi balita ko, ano daw to largest market na medyo affordable sa atin, ano siya, Green Hills type ba? O Divisoria, na nasa loob ng mall. Pero ang alam ko, meron itong sa labas Yun yung hinahanap ko na parang Divisoria style. Tingin ko mas mura doon compare pag nasa loob ng mall. So tara, by the way yan, makikita nyo, ang daming damit na tinitinda. Iba't ibang klase, may pang formal, may mga maong, tapos yan, no? Pang mga event. So, check lang natin. Kasi ito, tulad nito, 150 Thai baht. T-shirt, sando, mga short, worth 100 Thai baht. So, yan. Tapos ito din, perfect pang summer. Yan, no? So, ikot lang muna tayo. And then, ito pa. May mga sapatos din. So, yan. So, check tayo kung meron tayong mabibili. Basta ko ng mall, mga kagala. At baka dito yung sinasabi nung napanood ko na video. So, baka mas mura dito. So, try natin. So, kung dedire-diretsohin natin to mga kagala sa loob, madami pang tindahan doon ng damit. So, tiyagaan lang siguro. Subukan natin. So, mga kagala, may nakita na akong bibilhin kay mama. Ito. Ang size niya 44. 80 kapag tatlo ang binili mo. So, pipili tayo ng tatlo para meron siyang pang simba. So, pili muna tayo mga kagala. So, ganun pala mga kagala. Halimbawa, ito, gusto mo maging 80, kailangan same na color. So, tatlong ganito. Pero kung i-mix mo any color, 100 baht yung isa. So, pwede na rin, no? At iba-ibang color para mas masaya. Maraming mabibili dito mga kagala. Sarap mag-shopping. Ito, ganda. Check natin. Pumili tayo ng isang polo shirt, pero ito sana gusto ko, kaya lang made in Japan siya, kaya lang 250. Hindi kaya babaan yung presyo.
So, meron tayong susuotin tomorrow. So, sa ganito, mga kagala, 170. At depende sa size ang presyuhan. Hindi daw kayang i-wholesale kasi cotton. Kung pupunta kayo dito, so try nyo itong 1 point. Magaling si ate. I mean, mabait si ate. So ito, binigay niya sa akin ng... How much this one? This one na? Wholesale 200 baht. Okay. So 200 baht wholesale. And then, maganda yung mga damit na nandito. Tapos ito, 390 per piece, pero binigay niya sa akin ng 250 kasi madami akong kinuha. So, let's support ate. So, here. Hello. Hello. Thank you. Kapung kap. Kapung krap. Kapung kap. Try nyo dito mga kagala. So ito yung tindahan niya. Support natin siya. 1 point. Yung pinuntahan natin mga kagala, nasa harap lang siya ng Platinum Fashion Mall. So ito siya. Hindi ko mabasa yung unang pangalan pero City Complex yung nasa yung sumunod na pangalan nitong mall. So hanapin nyo lang, nasa pinakalooban siya. Baba lang kayo dyan. Doon, andun na si ate. Maganda yung quality ng mga titinda. Pabalik na tayo ng train station ngayon at wala na ng ulan. Hello mga kagala. So, nagutom ang iyong kagala kaya umorder tayo ng shrimp pad thai. So, ito siya. Ang laki, diba? Shrimp pad thai, 70 to 80 baht. And then, isang iced coffee. Dahil yung lunch ko ay bread lang. Then, yung breakfast natin ay bread lang din. So, hindi tayo sanay na tinapay lang. Kaya gusto kong matikman yung local food nila na sikat kasi, diba, yung pad thai. So, ano ba yung lasa ng pad thai dito sa mismong Thailand? At sinubukan ko maglakad mula doon sa Samyot MRT station papunta sa hotel. At kung lalakarin nyo yun mga kagala, 25 minutes din yung ganun siya kalayo kung lakad lang. So, akala ko malapit lang siya sa MRT. Kaya kung gusto nyo mag-book doon sa hotel na yun, eh pwede naman, pero yung way nyo para hindi kayo mahirapan sa mga biyahe nyo, pwede na kayong taxi o kaya mag-grab or mag-bolt papunta doon sa MRT station. So habang hinihintay nga natin yung pagkain, i-share ko lang sa inyo na enjoy ko naman yung prato ng market na pinuntahan natin. Actually, ang sarap mamili. Yun nga lang talagang panay lakad. Medyo masakit sa paa. Masarap magpa-foot massage mamaya. Uy, ganon, foot massage. So, yun. Actually, ang daming mga Pinoy na nakita ko, doon narinig ko sila mga bumibili. Feeling ko mga negosyante rin yun. So, hintayin muna natin mga kagala yung ating in-order. At dito ako kumain, kung mapapansin nyo yan. Feeling ko dito rin naman kumakain yung mga local. So, yan. Tabi lang siya ng street. Pero, decente naman siya. At tingin ko mura compared sa ibang pad thai na nakita ko, more than 100 baht. So, kaya pinili ko lang dito kumain. So, dumating na yung iced coffee na in-order natin. So, ito. Talagang mapapansin nyo, panay puno ng yelo pag nagsiserve sila. Hindi sila matipid sa yelo, no? Sana all. Pero kasi ayun nga lang ang disadvantage kapag puno ng yelo. Siyempre, mas onti na iinumin natin. And then, nice po siya. Ito ay 40 Thai baht. So, tikman natin. Masarap. Ang tapang ng kape. Gusto ko yung mga ganito. Matapang yung kape niya. Masarap. So, yan na mga kagala. Dumating na yung order natin. Yan yung itsura niya.
Tsaka yung iced coffee. And then may mga sinama pa dito na mga pangpalasa. Merong sili. Alam ko ito ay vinegar. And then may asukal. At saka, yun yata yung vinegar, yung una. Ito ang vinegar. Ito ay patis. Toyo. Hindi na alam ang patis sa toyo. My goodness. Sa toyo. Yan, tignan natin kung ano yung sasakto sa panglasa natin. At mukha siyang masarap, mga kagala, di ba? So, moment of truth, mga kagala. So, ito nga yung in-order natin. At meron siyang, ang cute ng lemon niya, oh. Parang kalamansi na maliit. Diba? So, ipiga lang natin. Ayan. So, tignan natin kung ano yung mga pampalasa na babawi dito. So, shrimp yung in-order natin. Kamusta kay ang lasa? Bukod doon, mag-pray muna tayo. Thank you po Lord sa blessing nito. Amen. Hindi ko pa nilalagyan ng panpalasa pero malasa siya, in fairness. Yung tofu, tapos kung ano pa ba to. Pero in fairness, masarap. Sarap. Lagyan natin ng konting chili powder kung kaya ko ba. Konti lang naman. Pero parang napadami. Goodness, ang sarap talaga. Ba't gano'n yung chili powder? Kumakagat yung anghang. Konti pa lang yun, ha? Sa atin sa Pilipinas, hindi mo ramdam yung chili powder na kumakagat talaga. Sobrang sarap. Grabe. Sa mga vlog kasi, lagi ko itong napapanood sa mga pumupunta sa Thailand. So, syempre, na-curious ako kung ano bang lasa ng pad thai dito sa Thailand. Kasi sa Philippines yata, parang hindi pa ako nakatikim. So, panalo. Buti na lang, trinay natin. Sorry pa ulit-ulit ako. Ang sarap naman talaga. Nagalit na naman yung nanay ko. Sabihin niya, ang ingay-ingay kong kumain. Yaan mo naman. Shoutout pala sa'yo. Salamat sa support at lagi kang nanonood ng mga vlog ko. Love you, ma. Kain tayo. At sa inyong mga followers and subscriber ko, thank you din sa support na binibigay nyo. At naway lagi nyo pang sundan yung mga travel vlog na gagawin ko. For me, mas nag-complement at mas sumarap nung nilagyan ko ng chili powder. Mas naramdaman ko yung sarap, pero wag lang yung sobrang anghang. Kasi pansin nyo, nagpawis na ako. Konti pa lang nilalagay ko na chili niyan, ha. Nagpawis na ako. By the way, yan yung itsura kung saan ginagawa yung coffee. Diba? Yung bagay niyan pa sila, oh. Tapos meron ding buko juice na tinitinda. Ito yung itsura sa loob na kinainan ko ngayon. Kahit natabi siya ng kalsada. Kaya alam natin na dito kumakain yung mga local at siguradong masarap at malinis din. Grabe mga kagala. Sobrang
taob, di ba? Ubos, talagang masarap eh. Hindi tinipid sa ingredients. Ang daming shrimp na nakalagay. Sorry, dumidighay pa ako. Talagang sobrang solve ako at busog na busog. Talagang panalo tong shrimp pad thai na to. At pinartiran pa nga ng malamig na coffee. Sobrang sarap. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, maraming salamat sa inyong suporta. At patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga susunod nating mga video. At mag-comment na rin kayo kung natikman nyo na ba or nakatikim na kayo ng pad thai kahit dito sa Pilipinas. Ano bang experience nyo? I-comment nyo dyan. Magwala kayo dyan sa comment section. At mag-comment na rin kayo kung saan nyo pa gustong makita mag-travel ang inyong kagala. May pang gana, may budget na. At patuloy nyo subaybayan ang aking mga susunod na video dito sa Thailand.